paano po ba nakocommit ang estafa? So yung estafa, daming related yan. Kasi ang first question dyan, may nakukulong ba sa utang? May nakukulong ba sa pagsisinungaling? Mga ganun mga issue dyan eh. Kasi under our constitution, walang makukulong sa utang. So good news yan sa mga palautang. Kasi walang nakukulong sa utang. Makukulong ka lang sa estafa, makukulong ka lang kung mag-issue ka ng cheque, then yung cheque na yan, tumalbog. But pure utang lang, civil liability lang yan, walang nakukulong sa utang. But let's discuss about estafa. Ano ba yung estafa? Estafa kasi, first instance or incident, paano magawa ang estafa? There, yung tinatawag na abuse of confidence or inaabuso mo yung pagtitiwala ng tao sa'yo or unfaithfulness or pagtataksil. And second, yung tinatawag na deceit or false pretense. So nagsisinungaling ka, but hindi lang pagsisinungaling. Kailangan, yung pagsisinungaling, kailangan it cause damage to the offended party. It means, yung deceit or unfaithfulness, kailangan magawa yan prior or simultaneous to the damage. Hindi pwede yung pagsisinungaling after the damage. Kailangan, before the damage caused to the offended party, may ginagawa kang pagsisinungaling. And because of that pagsisinungaling, yun ang cause of the damage. So, ibig sabihin, hindi pwede ang pagsisinungaling after the damage. Kailangan, kung mag-file ka ng kaso estafa, kailangan i-establish mo na yung pagsisinungaling or pagpapakita ng any misrepresentation, it must be done prior to the damage, not after the damage. So yun ang requirement. So, kailangan mo nang lokohin bago maka-utang. Kailangan mo namang loko bago ang damage. Bago ang damage. Hindi pwede damage muna bago ang panloloko. May iba dyan na umutang, pagkatapos ng umutang, nagsisinungaling. Iba yan. Hindi estafa yan. For example, umutang ka. After utang, after mga isang taon, binalikan mo yung inutangan mo, pwede ba next year naman, tapos ito yung gagawin, may mga promises pa na mga interest, mga ganon. Gawin lang natin investment yung utang ko sa'yo. So hindi yan matatawag ni estafa. Kasi ang estafa, the deceit or the false pretense or yung pagsisinungaling must be done simultaneous or prior to the damage, not after the damage. Yun. Yes. Okay. Ngayon, paano naman po magiging estafa kung ang property o ang isang pera ay ginamit sa ibang bagay? So, in that case, dalawang issue dyan, Lala. Ito yung tinatawag na, for example, yung isang offended party nagbibigay ng kwarta sa offender. Pagbibigay for a particular purpose. For example, ang purpose niya, bigyan ng si Juan nagbibigay ng kwarta ni Pedro, ang purpose, bumili ng suka. Suka. Ano suka? Vinegar. Suka, vinegar. Pero ang ginawa ni Pedro, kasi lasenggero, ang binili, tuba. Hindi suka. Kasi, di ba? Ganun yan eh. So, pinagkatiwala ni Pedro, si Juan, na bumili ng suka, but ang binili, tuba or mga sorbet, yung beer or wine. So, anong liability? Sabi ng batas, depende sa sitwasyon. Kasi sabi ng batas, if there's delivery of money or property for a particular purpose, but iba ang paggamit ng purpose sa particular purpose na in-instruct ng tinatawag na offended party, depende yan sa anong possession or transfer ang nangyari. If it is a juridical possession, estafa. Pag physical possession, pagdanakaw o theft. So ano yung juridical possession? Ano yung tinatawag na physical possession? Ang juridical possession, for example, nagbigay ako ng kwarta ni Maria, nagbigay ako ng 10,000 ni Maria, juridical possession. Ibig sabihin, pinagkatiwala ko ang kwarta sa kanya. Juridical possession. Paano naman pag ang perang 10,000 nasa mesa, umalis ako kasi nag-CR, pagbalik ko nawala kasi kinuha ni Maria, hindi yan juridical possession. Ang tawag doon, physical possession. Kasi walang tiwala o walang pagtitiwala sa pera, kinuha lang eh. Kinuha ang kwarta sa mesa. So hindi yan juridical possession, physical possession. Pag physical possession ang na-transfer sa isang offender, pagdanakaw yun. Pag juridical possession ang na-transfer, hindi pagdanakaw yun. Ang tawag doon, estafa. Okay. So iba ang magdanakaw sa estapador.
Yun yan, ha? So, kailangan natin i-compare. Sino ba ang magnanakaw? Sino ba ang estapador? Ang estapador, depende kung paano nalipat ang kwarta sa kanya. Kung nakuha niya ang kwarta through physical possession, kasi wala namang consent, kinuha lang niyang kwarta, Yes. habang nag-CR yung may-ari, physical possession, pagnanakaw. Pero pag ang owner, binigay talaga ang kwarta sa kanya for a particular purpose, but na-misappropriate niya, binili niya ng iba. Sample, binigyan ko siya ng kwarta para pangbili ng gamot. Ang ginawa niya, bumili siya ng cellphone. Para sa sarili niya, na-misappropriate ang kwarta. In that case, hindi yan physical possession, juridical possession. In that case, ang kaso is estafa. Okay. Yun yan. So, attorney, kung magdedemanda ka ng estafa, ano ang dapat mong gawin or patunayan sa korte? Pag estafa ang pinag-usapan, Carlo, very simple lang yan. Kailangan may material damage. Ibig sabihin, may kwarta na involved. May perang involved. Wala estafa pag nag-usap lang tayo dito tapos walang kwartang pinag-usapan. Sample, sige, nag-promise ako sa'yo, itong gagawin natin. Tapos wala ka namang binayad sa akin. Tapos, can you file a case against me? No. Bakit? Wala namang material injury. Wala namang material damage. Kasi walang kwartang involved. Don't forget in estafa, there must be material value or monetary value. Don't forget, ha? Pag estafa ang pinag-usapan natin, there must be monetary value. Hindi lang promises, hindi lang mga pangako, tapos ikaw naman nangako, tapos si Pedro nangako ni Juan. Si Juan nangako ni Pedro. Pangako lang. False hope or totoong hope pa yan. Basta nangako. Wala namang kwartang pinag-usapan. Hindi ka naman nagbayad sa kay Pedro. So, hindi mo pwede ma-demanda ng estafa because in estafa, the number one requirement, there must be monetary value. Pag walang monetary value, walang estafa. Okay. Yes.